Matapos makapirma ni Luka ng contract extension, ang susunod kasi doon si De'Aaron Fox. Pwede siyang pumirma ng 229 million sa 4 na taon. May 1 taon pa talaga natitira dito kay De'Aaron Fox, kaso medyo tricky ang San Antonio ngayon. Dahil meron silang Stephon Castle at pinili din nila sa draft si Dylan Harper. 3 silang guards na nandun sa San Antonio. Si Wemby naman after ng 2026 season pwedeng pumirma ng 240 million sa loob ng 5 taon. Sa pool agad ang salary cap ng San Antonio, natatama din yon sa kontrata ni Fox kapag pumirma ngayon. Ang habol ng San Antonio, win now situation para kay Wemby na nagmadali ang San Antonio doon kaya inabutan agad ng tax now situation. Hindi pa nila nadidevelop yung 2 player na nakuha nila sa nakaraan 2 draft. At papasok agad sila sa max contract level, papasok din sa tax apron. Kung tatanggalin si De'Aaron Fox sa lineup ng Spurs, makakakuha ng minutes si Castle at si Harper na magkakaroon sila ng another star point guard. Ganito yung ginawa nila dati, naka-align pa ang kontrata na yon kay Wemby. Sunod-sunod kasi yung pipirma dito sa San Antonio. Si Fox, Wemby, Castle at si Harper. Hindi pa kasama dyan si Devin Vassell at si Keldon Johnson na may kontrata pa. Pero yung isang player pa na pipirma sa San Antonio na ayaw din naman nilang bitawan, si Jeremy Sohan. Pipirma na rin siya ng extension, nasa range ng 80 million sa loob ng 4 na taon. Bukod kay Fox, siya yung player na naka-align din sa kontrata sana ni Wemby. Dapat July pa nakapirma sa San Antonio si Sohan pero hanggang ngayon wala pang binibigay sa kanya. Kaya andun ang dilema ng San Antonio dahil nakuha nila si De'Aaron Fox sa trade. Hindi naman ganong kalaki ang naibigay nilang package, bargain pa nga kung tutuusin. Pero si De'Aaron Fox lang kasi gustong umalis ng Sacramento, hindi dahil sa hindi siya manhalo doon kundi naghahabol din siya ng kontrata. Hindi maibibigay ng Sacramento yung max contract na habol niya. Tinanggihan niya din yung inoffer na 3 taon ng Kings. Ilang buwan bago siya matrade. Kahit nun pang bago mag-umpisa ang off-season, sinabi din ni De'Aaron Fox expected niya makakapirma sa San Antonio ng max contract dahil walang max contract player sa Spurs. Bago kasi naging Rookie of the Year si Stephon Castle, yun ang inaasahan ni De'Aaron Fox. Si Castle nag-average ng 14 points, 3 rebounds, 4 assists at ine-expect pa ng San Antonio na magkakaroon siya ng breakout season next year. Nakuha pa ng Spurs si Dylan Harper na posible makakuha ng spot ni De'Aaron Fox sa rotation. Kapag naging star rookie si Harper sa Spurs next season, magiging trade asset si De'Aaron Fox. Depende na lang kung alin yung mauuna, mabigyan siya ng kontrata or maunang maging star player si Harper. Kasi hindi agad sinunod ng San Antonio yung rebuilding process nila nung makuha nila si Wembanyama. Agad silang nagmadali doon na makakuha agad ng star player na maisasama sa kanya. Pero yung nakukuha kasi ng San Antonio mula sa draft, nagiging star player or potential star player. Sa Sacramento naman, hindi pa naisasign si Russell Westbrook dahil gumagawa pa ng trade ang Kings kasama si Malik Monk at si Devin Carter kapalit ni Kuminga. Ayaw naman talagang bitawan ng Golden State yung kanilang player dahil walang magagawa si Kuminga dahil may rights ang Warriors na mag-refuse sa kahit anong package na ibibigay ng ibang team. Kasunod pa kasi niyan, sinatdown agad ng Thunder na may chance si Westbrook na makabalik ng OKC dahil kinall out ng mga fans yung Thunder na sana isign nila si Westbrook. Wala di umanong lugar si Westbrook sa OKC. Wala na kasing available roster spot sa Thunder. Gusto rin ng ibang mga fans sa OKC mag-retire si Westbrook. Sa ngayon kasi marami pang free agent ang available sa free agency market. Hindi lang si Westbrook dun. Maagang nag-decline ng kontrata itong si Russell Westbrook para maging free agent at sa ngayon nag-iintay pa rin siya sa Sacramento mag-iisang linggo na after ng report na meron ng handshake deal. Bukod kay De'Aaron Fox, ang isang player pa nag-iintay ng contract extension ay yung kabatch ni Luka, si Trae Young. 229 million din ang pwede niyang makuha at isa sa big decision para sa Atlanta. Kapag binigyan si Trae Young ng kontrata ngayong off-season, hindi siya basta-basta maiti-trade. May capability ang Hawks na magbigay ng malaking kontrata kay Trae Young, pero meron din silang capability na makabuo ng lineup na hindi gumagastos ng malaki. Yun nga lang, parehas na senaryo, hindi sila makapasok sa playoffs basta-basta.
Nawalan din ng right si Trae Young sa Supermax contract dahil nga na-snub siya sa All-NBA team. 229 million ang pwedeng makuha ni Trae Young, pwede pang ibaba yun sa loob ng 3 taon kaysa 4 na taon. Wala ding masyadong market kay Trae Young nitong nakarang nag-open ang free agency. Yung Sacramento, agad siyang shinutdown sa trade. Kaya ang pwedeng gawin kay Trae Young, mag-intay siya ng mid-season or until next off-season. Dahil mukhang hindi nagmamadali ang Atlanta Hawks na papirmahin agad siya ng contract extension ngayong off-season at mag-iintay pa sila.